Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. May isang bata, sinagutan niya yung kanyang test paper. Ang tanong doon, meron ka bang masasabing hero, ibig sabihin bayani sa buhay mo? Sumagot yung bata, bakit ka? Sa school. Sabi niya, kung meron kang naituturing na hero sa buhay mo, sino siya? Sinulat ng bata, my dad. Wow. Hero eh. Lumaki ang bata kasi nandiyan tatay niya. So, my dad, sabi niya. Tapos yung pangalawang tanong, bakit mo naman masasabing siya ay hero? Sumagot uli yung bata sa test paper. Because he is brave. Sapagkat siya ay matapang. Wow. Talagang saludo-saludo yung bata doon sa kanyang tatay. Kaya mayroong pangatlong tanong. Itong kinukonsider mong hero, kanino naman siya sa tingin mo takot? Sumagot siya, my mom. Takot siya. Sa nanay ko. Ewan ko ba kahit gaano ka tapang ng isa lalaki pag misis na, natutupi. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan meron ng mga misis. Pero pagka kahit matapang ang mister, pag ang misis na ang kaharap, tumutupi. Kita niyo si Samson, yung the strong weak man? Lumabas yung sikreto niya dahil sa misis niya. Yung naging partner niya sa buhay, si Delilah. Anong dahilan doon? Nasabi niya tuloy yung kanyang sikreto. Bakit niya nabigay ang sikreto? Sapagkat araw at gabi binubungangaan sa ni Delilah. Ano ang sikreto mo? Bakit napakalakas mo? Ano ang sikreto mo? Bakit napakalakas mo? Nung una nagdi-deny siya, bandang huli, bumigay din siya. Ibig sabihin, walang lalaking matapang sa babaeng bungangera. Uy! Talaga kayo! Para kayo mga nanay, di ba kayo mga nanay? Okay, so ngayon po ay Father's Day, kaya pagbigyan niyo muna ako mga kananayan. Ang pag-uusapan po natin ay, kayo ba mga misis? Tanong yung mga misis na, nakita niyo namang magalit ang mister niyo? Paano siya magalit? Bukod sa iniitsa ka sa labas. Paano ginagawa? Lalo-lalo na yung mga mister na tahimik. Hindi basta kumikibo. Pero pag nagalit siya, ay nako. Ibang klase pagka yung mga tahimik na mister. Ito mga youth, nakita niyo naman paano magalit yung papa niyo? Paano siya magalit? Ano na? Namamalo. Nag-Google Pay. Ano ba? Hindi na papa nyo. Alam, mag-born na rin. Okay. Kasi alam nyo, mag-uusapan natin ngayon, marami kasi ang hindi nakaka-appreciate pag ang tatay nagagalit. Madalas, ang tingin ng mga youth sa mga tatay, killjoy. Ang tingin natin kami dyan kay papa, ay parang hindi nakaka-relate sa amin. Kami mga Gen Z generation. Ang tingin niya sa amin ay parang laging hindi namin kaya. Kaya na namin, malalaki na kami, bisa ganyan ang tingin ng mga kabataan. So ngayon mag-uusapan natin yung pasensya ng papa mo, yung pasensya ng tatay mo. Yan ating theme this morning. Pasensya ni Papa Choy. Ha? Pasensya ni Papa. Yan ha, magsulat kayo ha. Mag-uusapan natin yung pasensya ni Papa. Pag tawag mo sa kanya, Papa, Daddy, Tatay, Amang, ano man, dad, ano ba tawag mo sa kanya, pero pag-usapan natin yung pasensya ni Papa. Now, this will be connected, this message will be connected, yung pasensya ng Diyos sa atin. Meron yung application, hindi lang basta natin ginawa yung title kasi Father's Day ngayon. Paano natin ito i-relate sa ating mga anak ng Diyos, sa pasensya ng ating Diyos sa atin, tayo kanyang bilang mga inyong mga anak. Ngayon, may kinuwento si Jesus sa Bible tungkol sa isang story about the two sons na sila ay naghingi ng mana na hindi ka pa kapanahunan. Ito yung prodigal son. Whenever we discuss about Father's Day, many churches cannot avoid not to discuss this part kasi napakahalaga kasi ito. But not all of this. Maraming bahagi ng Biblia na pwedeng gamitin sa Father's Day. Pero dito, ang gagamitin natin yung sa prodigal son. Sino nakakalam sa inyo ng kwentong tungkol sa prodigal son? Yung tungkol sa prodigal wife? Wala, no? Yung prodigal brother? Wala. Yung prodigal father? Wala.
or prodigal son. So basahin natin ang kwento ni Jesus. Ito ay verse 11, ano? Verse 11 yan, pero nasa Luke chapter 15 yan, 11 to 24. So if you have your Bible, samahan niyo ako. Verse 11, ito sabi ng Bible, there was a man who had 2 sons. Isang lalaki na mayroong 2 anak na lalaki. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. So sabi na nakabubungsong kapatid, Dad, pwedeng hatiin mo na yung mana namin? Pwede mo na yung mana ko? Yung nagsasabi, yung younger brother, yan nakalagay yun. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Parang napakadali. It was not that easy. Mukha na siya madali kasi pagkatapos i-request yun, yung kasunod na sentence, dinivide agad. In between that, before it was divided, it took a lot of discussions na hindi na binanggit dito. Now, tuloy natin yung verse 13. Not long after that, kaya sinasabi na hindi nagtagal kasi may mga discussion na naganap. Sabi niya, pagkatapos magmula nung sinabi niya na, Dad, baka pwede bigay mo na sa amin yung mana ko, sabi nung nakababatang kapatid. At binigay niya. Pero, nung binigay yan, hindi nagtagal, yung younger brother umalis na sa lugar nila. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Siya ay nagpakasasa sa magitan ng kanyang minana. Verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Ito na. Naubos ang kanyang mga pag-aari nung siya ay nasa isang dayuhang bansa, lugar na hindi siya taga roon. Nung maubos na lahat ito, sabi ng verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country. Nagpabayad siya, nagpaupa siya, at ang sabi rito, kanyang naging trabaho ay tagapag-alaga na lamang ng mga baboy, who sent him to his fields to feed pigs. So pinapakaan niya yung mga baboy. He longed to fill his stomach with the pads that the pigs were eating. Ibig sabihin, dahil sa gutom niya, sa gustuhan niyang magkasya yung kinakain niya, makito sa pagkain ng baboy, bumabawa siya, kinakain niya. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Sipin mo ha, humihingi na nga rin siya ng kahit pagkain lang ng baboy, bigay niyo na rin sa akin. Walang nagbibigay. When he came to his senses, verse 17, he said, How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Yung mga alaga ng tatay ko, nung sa akin pinanggalingan, ay ang ganda ng buhay nila. Pero ako, naririto ako ngayon, halos mamatay sa gutom, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. So bumalik siya sa tatay niya. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. So sinalubong siya ng tatay niya, na nasa malayo pa lang ay natanong na siya. He ran to his son, threw his arms around, and kissed him. Iyakap niya itong kanyang anak, at pagkatapos, sabi ng Bible, ito ay kanyang hinalikan. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. So ito maganda lang dito, nung oras na gusto niyang bumalik sa tatay niya, nakabalik siya. Pero tandaan niyo, yung kwento ng Bible ay hiningi niya muna yung mana niya samantalang siya yung bunso. Ngayon, tingnan niyo yung tatay na nagbigay ng property na hiningi niya. Pag pinasa niyo yung Bible, parang ay wala nakikitang galit, walang binanggit na nabwisit yung tatay. Bakit natin pag-uusapan, Pastor, yung pasensya ni Papa? Kung wala naman nakalagay dyan yun, pag-uusapan po natin yan mamaya. Palakpakan natin si Lord. Yan, so, pupuntahan natin ulit yung ating theme, pasensya ni Papa. Sabihin mo nga ulit, pasensya ni Papa. Hindi po na yung Pope Francis yan, ha? At tinutukoy natin yung Papa niyan, si Papa mo, ha? Kung ang tawag mo nga sa kanya, Dad, pasensya ni Dad, pasensya ni Daddy, pasensya ni Tatay. Pero this time, ginawa lang natin siyang Papa. Now, unang-una, punta tayo sa first slide. I just want to share to you yung kanyang karanasan nung siya ay lumabas na doon sa puder ng kanyang ama. Nung siya ay lumabas sa puder ng kanyang ama, dala-dala niya yung kanyang minana,
galing doon sa pinaghatian nilang magkapatid na siya ang nag-request na nakababata. Sabi niya sa tatay niya, baka pwedeng hatiin mo na yung hana namin. At ang sabi ng Bible, siya ay umalis. Nung siya umalis, dumana siya ng hirap, inubos niya yung kanyang pera sa mga bisyo at sa mga kababaihan. Sabi ng Bible, naghirap siya doon, at mabasahin nyo, habang siya ay naghihirap doon, nag-isip siya ng paraan paano mabubuhay. At namasukan siya sa isang mamamayan ng bayan na yon bilang isang tagapag-alaga ng mga baboy. Isipin mo anak siya ng isang maayos na pamilya, ngayon tagapag-alaga lamang siya ng mga baboy. Ngayon, nagkaroon ng realization nung siya na ay naghihirap. This is the problem with kids today. When they're suffering, that's the only time they remember their parents. Pag sila nahirapan na, pag nabuntis ka na, pag kayo nakulong ka na, pag pinabarangay ka na, yung mga sinasabi ni mama mo at ni papa mo, binabaliwala mo lahat. Pero pag kayong nasa barangay na, nahuli na kayo ng tropa mo, nakasama ka na, doon ka lang parang nagigising, why these things are happening? Bakit gano'n? Samantalang nung bata-bata ka pa, tuloy-tuloy ang pangaral, binabaliwala mo. Gusto mo maging independent. The youth today really wanted to become independent. Gusto nyo na huwag kayong pinakikialaman. Yung tatanungin lamang sa iyo, bakit ginabi ka? Minsan galit tayo. Kasi ayaw mo na tinatanong ka. Gusto mo maging independent pero nakatira ka sa bahay ng tatay mo. Kung gusto mo maging independent, umalis ka sa bahay ng tatay mo. Kasi hanggang nakatira ka sa bahay ng tatay mo, may pakialam siya sa iyo. Ngayon, kung gusto mo mabuhay ng isa, di ba, isa ka ng ganap na profesional, lumabas ka lang sa kuder ng magulang mo, yan, hindi ka na ma-check, siguro chat-chat ka na lang, kamusta ka dyan, kamahan ka dyan, ganun na, pero yung ginabi ka, may kasama kang alanganin oras, hindi pwede na hindi pakikialaman yun ng tatay, pero ang maramihan ng kabataan, ayaw nun. Ayaw na pinakikalaman sila, bubuksan mo lang yung cellphone nila, hawakan mo lang yung cellphone nila, nakikipag-agawan. Ayaw nilang mabuksan yung kanilang messenger, mabuksan mo yung kanilang mga private or secret conversation. Now, dito, sabi ng Bible, habang siya naghihirap doon sa lugar na yan na dayuhan siya, he got up and went to his father. Tumayo na siya at bumalik sa kanyang ama. At sabi niya rito, but while he was still a long way off, malayo pa siya. Hindi pa siya nakakalapit sa kanyang ama. Malayo pa siya. His father saw him and was filled with compassion. Yung kanyang ama ay natanaw siya at punong-puno ng pagmamahal ng kanyang puso na tumakbo siya papalapit sa kanyang anak, ito kanyang niyakap, he threw his arms around him and kissed him. Ang isang anak na pasaway, ang isang anak na ginugustong mabuhay mag-isa at ayaw sumunod sa mga magulang, alam niyo mga magulang, ibigay man ang gusto ninyo, ang magulang na yan ay nag-aantay pa rin ng yung pagbabago. May mga magulang na wala nang ginagawa o umiyak na lang sa Panginoon. May mga anak na nung nakapag-aral, lalo na ako nakapagtapos, lalo na kapag kaya nagtatrabaho na, natututo na yan lalong sumagot at magmalaki. Bakit? Nakatutulong siya kasi sa mga bayarin sa bahay. Mga bagay na hindi aware ng mga kabataan, nagbibigay ng kalungkutan sa magulang, lalo sa isang ama. Now, dito sabi ng Bible, sinalubong at pagkatapos ay kanyang niyakap. Tanong, bakit ito natanaw agad ng tatay? Tingnan nyo ha. But while he was still a long way off, malayo pa lang, his father saw him. Kasi yung tatay mo ay matagal ka nang inaantay. May pag-antay na naganap dito sa bahay ito. Yun ang ating number 1. So, may pag-antay na naganap. Ang isang bata na pasaway, dumarating ang point, sa Diyos na lang kayo nilalapit na inyong magulang, naging tatay. Kumisan, ang pagsabihan kayo parang malaking problema kasi alam nyo, daramdam ka, baka hindi ka na mag-aral, baka maglakwatsa ka, baka sumama ka sa mga tropang mali, ayaw niya nang nasasaktan ng iyong kalooban. Kaya minsan, iiyak na lang itatay mo sa Panginoon. Iiyak na lang sasabihin niya lahat na nararamdaman niya kay Lord. Pero, aantayin niya yung realization sa iyong buhay. So, may pag-antay na naganap. Kaya, malayo pa lang, lumilitaw ka pa lang, nakaready na si tatay mo. Ngayon, ano ba talaga naging buhay niya? Nitong lalaki ito, itong younger brother. Next slide. Balikan lang natin. Ayan kasi ang naging buhay niya. Sabi dito ng Bible, nung siya ay naghihirap na, he went and hired himself out to a citizen of that country. Ito yung sinabi ko na, siya ay nagpabayad na lamang upang siya ay matustusan niya maging ang pagkain niya.
Ngayon, ang ginawa sa kanya nung kumuha sa kanya bilang isang trabahador, ginawa siya tagapag-alaga, doon sa fields to feed pigs para mag-alaga ng mga baboy. At doon sa pagkain ng mga baboy na yan, nung hindi siya nakapwede naman yung pagkain ng baboy na yan ay kahit konti, padadagdag ko lang sa pagkain ko. Sabi rito ng Bible, hindi man lang siya binigyan. No one gave him anything. He longed to fill his stomach with the buds that the pigs were eating, but no one gave him anything. Ito ang sure na mangyayari sa isang anak na pasaway at pagkatapos ay lalabas sa poder ng magulang na hindi pa kapanahonan. Ay, kung may trabaho ka na, professional ka, okay lang. Kung kailangan mo lumayo, sige. Pero yung kabataan na alam mo, hindi mo pwede. Lalo-lalo na, ang karakter mo rito ay hindi matino. Katulad ng kanyang karakter, talaga magugutom ka. Sino sa inyo rito yung nagutom na? No? Anong ginagawa pag nagugutom kayo? Tapos wala kayong makain? Bukod sa kuko, ano ba kinakain mo? Bukod sa kuko. Ano, daliri sa bahay na laki? Ano ba kinakain mo nagugutom kayo? Di ba? Alam mo, I still remember when I was still applying for a job, nung ako ay bago-bago pa lang na kag-graduate lang ng college. Sipin mo, pag sinabi ng HR na doon sa pila, hindi ka pwedeng umalis. Kasi nag-i-interview siya na nag-i-interview eh. Habang nag-i-interview, lunch time na gutom ka na, hindi ka makaalis. Kasi baka mga bigla kang tawagin. So ano gagawin ngayon? Gagawa ka ng paraan. Makahanap ng pagkakataon kahit man lang banana Q at saka sago. Magkaroon lang ilaman ng tiyan mo. Napakahirap. So dito gusto ko ipakita sa inyo, sobrang hirap niya. So sobrang hirap na dinanas na lalaking ito, he came to his senses. Hindi sinasabi ko na magkakaroon lamang ng realization sa isang anak na pasaway kapag siya misa ay naghihirap na. Ang sabi ng tatay mo, anak, mag-iingat ka sa mga kaibigan mo ha. Oo ka lang ng oo, pero di ka nakikinig. Hanggang sa nalaman mo, parang yung kaibigan kong pastor, alam yung kaibigan kong pastor, magnanakaw sana sila. Manakawin lang naman nila ay parang gulong ng tricycle. Dalawang gulong ng tricycle. Hindi siya nakasama kasi napagalitan siya bago siya umalis. So, madaming sermon si tatay, nung matapos ang sermon na yun, na siya ay umiyak, pag alis niya, nalaman niya yung mga kasama niyang nagnakaw, yung gulong, nakakulong. Salamat na lang at sinermon na naman ng tatay. Kung hindi kasama sana ako, sana ako lang. Palagpakan naman natin siya mga. Sino sa inyo yung na-appreciate yung pag nagagalit ang tatay niyo? Sino appreciate? Wala. Kukunti yun. Maniwala kayo kukunti yung natutuwa pag sineshare mo na ni Papa. Lalo-lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo ba napakayang kung sa pang Gen Z ngayon? Konting sermon lang, ang tingin nila ngayon ay napakalaking pagsubok na yun para sa kanila. Para pag napakahirap silang pagalitan, sapagkat ang tingin nila ay parang magkakaroon sila ng depression. Mahirap sila pag-usap ngayon kasi nag-aalala ka ngayon, siguro ikaw yung magulang, parang ang hirap pagalitan kasi magdaramdam. Baka mamaya hindi mag-aral, baka mamaya sumama sa mga kaibigan kung ano nang gawin. Alala ka kaya minsan ng mga bataan, hindi mo kayo ma-reach out na tama. Ngayon, syempre, ang mga magulang, lalo-lalo na kung ang tatay mo ay old school, ibig sabihin yung dati pamamaraan na binana sa magulang, lagi nag-check. Hindi maalis yun. Sa inyo, sa panahon nyo ngayon, ayaw nyo nun. Ngayon, ito sabi ng Bible. Nung siya ay hirap na, he came to his senses. Nagkaroon ng realization. He said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Halos mamatay ako sa gutom, sabi niya. Anong sabi niya? Nag-decision siya. Ito yun eh. Yung pagbabago ng buhay ng isang bata ay binidesisyonan. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven. Alam niya, kasalanan yung ginawa niya and against you. Kaya alam ng tatay, makinig ka mabuti ha, na magkakaroon ka ng realization. Kaya may mga tatay na pikit mata. Hinahaya kayong kanyang gawin mo ang gusto mong gawin, pero alam niya matututo ka niya. Nung yung bata, pa po yung anak ko, yung toddler pa siya. Siyempre, yung bata, takbo ng takbo yan eh. Takbo yan eh. Akyat dito, akyat doon, gano'n ang bata eh. Asukay lang sa mataas-taas na lugar, akyat sa sopa, tapos tatalong takbo. Sige mo, siyempre, yung anak namin, isa lang. Hindi pa namin alam paano mag-alaga talaga ng bata. Nung toddler na siya, natuto kami magtaas ng lahat ng gamit. Ay lahat ng mga kami, binabato. Lahat ay binabato. So ngayon, ano nangyari? Ito mo naging anak namin ay natutunan namin na hindi pala mo pwede ganito.
So we learned a lot habang nagpapalaki. So ngayon, kaya ko sinasabi yan, may mga bata na kapag itinutuwid, may mga bata na habang siya tinutuwid, hindi nila gusto. Pero pag sila'y nahihirapan na, magkakaroon ng realization. So yung bata, yung anak ko, itakwento ko nila, nadapa. Iaangat ko muna yun. Pero pag tumakbo siya muli at siya nadapa, hindi ko na siya angat. Tayo, hanggang sa matutong tumayo. May mga panahon na ang magulang kailangan pumikit panandalian para matuto yung kanyang anak. Dito, alam na alam nitong tatay na to na yung anak niya ay matuto sa kanyang karanasan. Ito sabi ng Bible, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food? Pero ako, I'm starving to death. Kaya alam ng tatay, siya'y babalik. Balik tayo sa first one. Mayroong pag-antay na naganap. Kaya malayo pa lang siya, alam niya babalik eh. Alam niya babalik siya. Kaya sabi rito ng Bible, so he got up and went to his father. So bumalik nga siya. Mapapansin niyo yung kanyang tatay, ayun, malayo pa. Tanaw na niya, babalik yung anak ko. Kapag wala ka pa sa gabi, gagawin ng tatay, kausapin niya yung misis, yung nanay. Oy, kumpleto na ba yung mga anak mo? Yan. Kumpleto na ba ikaw? Ganyan na yan sa amin. Ganyan tatay ko nun eh. 5 kami magkakapatid, bunso ako. Ang lagi sinasabi ng tatay ko sa nanay ko, paggabi na, oy, kumpleto na ba yung mga anak mo? Nasa bahay na ba lahat? Why? Because the father will always be there to know that you are secured. Lagi nag-aantay yan. Sino nag-aantay sa'yo? Pagka wala si papa, wala si tatay, si nanay. Pero si nag-aantay sa'yo sa tricyclean, sa bus, kailang kabababa. Ngayon, yung mga tricycle, o kaya naman yung mga, katulad ng kay Kuya Cruz, kay Joyride, sino ang nagtsatsaga? Malayo ka o nasa ka na? Sino nagmo-monitor sa'yo? Nasa ka ng lugar? O hindi si mama, si papa yun. Pero, pag pinagalitan ka, akala mo, ay bali ang ginagawa ng magulang mo para sa'yo. They just care for you. May pag-antay na naganap. Mamaya, lilinaw ito, bakit ito ganito? Lilinaw ito, sapagkat sabi dito ng Bible, itong tatay na ito, hindi ito natuwa nung sila ay naghati ng mana. Maliwanag ko sa inyo ha, para maintindihan nyo. Doon na lang sa pangalawa. Punta tayo sa second slide. Okay na tayo dyan, sa pagkatay, sunod, yan, ito na. Ito yung sinasabi natin, malayo pa lang, tinatanaw na niya yung kanyang anak. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. So what he did, he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Sa inyong palagay, ano pang isang dahilan? Bukod sa may naganap na pag-antay sa kanya. Dito kasi gusto ko maintindihan ninyo na dahil na hindi tama ang paghahati ng kanilang mana sa lumang tipan at bagong tipan, yan po ay hindi hinahati hanggang ang mga magulang ay buhay pa. Ulitin ko ha, sa kulturang Hudyo, kung meron man kayong mga paghahatian ng mga anak, hindi yan pwedeng paghatian hanggat sila buhay. So ito ay malinaw na insulto sa kanilang magulang. At pangalawa, kung ito man ay paghahatian, ang nagre-request po niyan, pangangay. Desisyon yan ng pangangay, hindi ng bunso. Pero siya yung bunso. Ngayon, yan po ay pag-aalis ka, kasi di ba nakita nyo, not long ago, sinabi ng Bible, ang lalaking ito na nagsabi na maghati sila ng mana ay umalis sa kanilang lugar. Yan po ay ina-announce. Na itong aking alam na ito ay aalis na sa lugar na ito. Hindi na siya magiging taga rito. Ina-announce po yan, kaya may nakalagay not long ago, kasi pinaraman muna yung announcement na yan upang lahat sila ay makaalam doon sa kanilang komunidad. Bakit? Kasi po maraming mga anak doon na hindi dapat patulan o tunaran yung ginawa ng kanyang anak na ito. Bakit? Sapagkat ito po ay malaking insulto sa mga magulang. Yung humingi ka ng mana mo na buhay siya. Pangalawa, yung humingi ka ng mana, hindi na dapat ikaw ang humingi. Ang dapat hihingi ng panganay, hindi yung bunso. Ngayon, ano ang nag-aantay sa kanya dito? Babalik ka ngayon eh. You were now considered as an outcast. So ngayon, babalik ka. So hindi ito ngayon acceptable sa komunidad. Kaya ang ginawa dito ng tatay, nagbantay siya. Ito yung naganap na pangalawa, hindi lang yung pag-antay, kundi yung pagbantay. Binantayan niya yan. Bakit? Kaya niya yan binantayan sapagkat kung may mauuna sa kanya na tagaroon sa kanila, pwede siyang mamatay sa pagitan ng bato. The very reason, kaya po siya nakatiyakap upang protektahan ng kanyang anak sa
pwedeng gawing pagbato sa kanya ng mga mamamayan ng lugar na yan. Kung nakikita po ninyo sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang isang babae ay nahuli o kaya lalaki na nahuli na siya ay nangalong niya o kaya nakiapit, napatunayan, siya po ay babatuhin hanggang sa mamatay. Ganon din dito sa kanilang komunidad na ito. Kapag ikaw ay gumawa ka ng kalapastangan ng bagay laban sa iyong mga magulang, ikaw ay kinukonsider na outcast. Pwede kang mamatay sa magitan ng bato pagbalik mo. Ngayon, babalik siya. Ang ginawa ng tatay, nagbantay. Prinotektahan yung kanyang anak na babalik. Kaya ang mababasa niyo rito, he ran to his son. Nakipag-unahan siya sa mga babato sa kanyang anak. Ito yung mga sakripisyo ng isang tatay na hindi nakikita ng mga anak. Nagagawin niya ang lahat, sugdo ng likod niya, ang tamaan ng mga bato, huwag ka lang. Yung tatay mo nagagawa ng paraan, magkaroon ka lang ng baon na kakapalan ng mukha sa kanyang boss, babali, o kaya mangungutang kay kumpare, meron ka lang baon bukas. Pero hindi mo na-appreciate yun, ikukulit ka lang bakit na ginabi, ay galit ka ba? Masama ang ano mo sa kanya. At tumisan, ang pangit ng tingin mo sa iyong ama. Ang nakalulungkot, kinukwento mo ba yan sa barkada mo? So gusto ko lang isipin dito, nakipag-unahan ng tatay mo sa mga bato na sana ay tumama sa iyo. Gusto yung palakpakan yung mga tatay mo? Yan ba yung best na palakpak niya para kayo? So dito sabi na natin, may pagbantay na ginaganap. Why? Kasi ayaw niyang mapahamak yung kanyang anak. Now, so malino dito ha? While he was still a long way off, nakabantay siya. Ano na ba ang mga binabantayan sa iyo ng iyong ama para hindi ka mapahamak? Anak, tapos ko muna ng pag-aaral ha, huwag mo nang chat ha. Ayaw natin. Na, huwag mo nang magbo-boyfriend ha. Anak, huwag mo nang mag-girlfriend ha, aral muna. Magtapos muna. Sometimes we reject. Ayaw natin nun. Anong gusto natin? Kung ano ang gusto natin. Gusto natin gawin kung ano ang gusto natin. Pagka ba ang tatay niyo dumating sa bahay, ay mga anak, kayo natanong nyo ha, hindi na muna sa mga misis. Pag dumating yung tatay niyo, tanig ko ulit, bago yun. Alam niyo ba trabaho ng mga tatay niyo? Hindi ko naintindihan. Do you know the job of your dad? Kailangan ma-Englishan talaga. Alam niyo yung trabaho ng father niyo? Okay. Kailan mo, makinig na yun. Okay, si misis. Kailan mo huling kinausap yung father mo pagkagaling sa trabaho? Sabi mo, Dad, gusto mong coffee? Dad, pwede tayo kwentuhan? Kumusta ka sa maghapon? Anong ginawa mo? Alam niyo yun lang, kumukulot sa puso ng tatay yun. Yung nakita niya, inabutan mo siya ng sinelas, binigyan mo siya ng coffee, tapos, Dad, kumusta ka na? Dad, pwedeng payakap? Kailan mo niliyakap yung tatay mo? Paghingi ng allowance, bukod doon. Kailan mo niliyakap? Kung siya nakalala, alam niyo kung ano masakit, makinig mabuti mga misis makinig kayo, ha? Alam niyo, isang masakit na katotohanan, tanggap kasi ng community natin na ang tatay, taga-provide lang, at ang misis ang taga-gasta. Hindi ganun. Ang tatay hindi lang yung provider. Kailangan din yung maramdaman yung pagmamahal. Kung ang tatay nyo nagsasabi ng anak mo ng mahal kita, kabisis mahal kita, iparinig mo rin sa kanya. Kala mo mahal kita. Kailan nyo ulit sinabi yun? Sa drama, pag yung tatay may sakit na at naghihigalo, doon sinasabi. Ba't hindi mo pwede sabihin ngayon? Kaya kung may trabaho ka, Father's Day ngayon, mamaya hapon bigyan mo siya ng 5,000. Dado, pang Jollibee. Pag kayo nanay, 4,000 lang. Pag kayo nanay, 5,000. Okay, so, gusto ko lang sabihin dito, your father is protecting you. Huwag mo sabihin si Papa naman, ang cute Diyo eh. Alam niyo ba, ito mga yun ha, nakakalungkot ha, may mga bata hindi lang mapakilala yung father nila sa mga kaibigan. Hindi lang mapakilala. They're not proud to introduce their daddies, their katatayans sa mga tropa nila. Bakit? Dahil mahirap na tayo? Dito po, gusto ko sabihin sa inyo na si daddy mo is protecting you. Makikipag-unahan yan sa mga bato, huwag lang tumama siya. Kaya nakabantay yan.
Nasaan ka na? Uwi ka na ba? Sino kasama mo? Huwag kayong mapapagod mag-reply. You're giving peace to your father. Nagbibigay ka ng kapayapaan sa iyong tatay kapag ganyan sila. They care about you. Alam niyo ba? Kailan niyo huling nalaman na yung tatay mo nilalagnat pero pumasok pa rin kasi kailangan niyo sumweldo kasi kailangan mo sa school. Alam mo ba lahat na pinagkakautakan ng tatay mo? Ginawa niya lahat yun para sa iyo. Pero nung nagkatrabaho ka, ang yabang mo. Lalo na nang kumikita ka na, sinasagot-sagot mo na yung nagpaaral sa iyo. Ang laki ng problema ng mga kabataan niyo. Yung masyadong mataas ang tingin sa sarili at ang tingin sa magulang napakababa. Pero kung mag-post sa Facebook as if they're really kind kids. Itong Father's Day lang eh. Sabi ng isa nakasulat to, no? Ang dami mong post tungkol sa Mother's Day. Hindi ka naman mautuso sa bahay. Ang sinasabi ko dito, alam niyo, you don't know the sacrifices of your dad. Hindi naman kasi nung kwento sa iyo yun eh. Hindi mo alam kung kailan napahiya yung tatay mo para ka lang mabuhay. Kung anong hirap ng mga sinusunod dyan na lugar para ka lamang maayos. Salamat po kayo nakakapag-aral. Hindi mo alam kung paano iniipon ang pagmatrikula. Hindi mo alam kung paano ginagawa mamag-abot-abot. Hindi mo alam kung nagbibilihan ng tatay mo eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung kumakain yan ng sapat. Mamaya yung mga tatay niya, papupuntahin natin dito ulit. Parang Mother's Day. I want you to hug them. Your dads deserve to receive your hugs, your loving hugs. Okay, punta tayo sa pangatlo. Punta tayo sa next slide. Ito na. Pupuntahan natin yung pangatlo. Ano muna yung title ng ating message for today? Ano yun? Ano yun? Pasensya ni Papa. Ano yung number one? Ano yung ang unang nangyari? May pag-antay na naganap. Hindi mo alam yun eh. Yung hindi siya mapakali, halimbawa nag-chat o nag-text si Mrs. Nasa trabaho tatay mo. O yung anak mo, nabungkol na yung chip nila. Pero wala namang nangyari, kaya alam mo kasama niya nasa ospital. Akala mo mapapayapay tatay mo, hindi. Halos hindi na alam ang gagawin sa trabaho niya. Intindihin ka na. Maging kay Mrs. Napakadaming mga hirap na ang mga mister kasi hindi masalita eh. Kaya karamihan sakit ng mga mister puro sakit sa puso. Hindi katulad ng mga misis, pag umiyak, okay na. Pag ang mga nanay umiyak, okay na. Pero si tatay, dito lahat yan. Eh meron pa naman kami kultura yung pamacho style na hindi rin basta-basta umiyak. Pero nakita mo yung tatay mo, yung hirap na hirap na, pero ginagawa lahat para sa inyo. Ilang kayong magkakapatid na pinag-aaral? Alam niyo, meron akong kwentong, hindi ko makalimutan, hanggang ngayon nakaalala ko, ito naman kwento ito sa nanay ko naman. Isang araw ng Martes, gabi. Probinsya namin yan, nasasama. Kaming magkakapatid, dahil naubos na yung dalang pera ng tatay ko, galing sa trabaho niya, sa kanya early retirement sa Quezon City Hall, umuwi kami ng probinsya. Siyempre, yung dalang pera ubos. So tumira kami sa bukid. Yung tatay ko naging administrator ng mga lupain ng tsuhin niya. So ngayon, nasa gitna kami ng bukid, sobrang hirap talaga. Alam niyo yung mga pagkain na terno-terno? Yung kakain ka ng kamote, ang ulam mo, talbos ng kamote. Terno-terno. Ulam namin, alam niyo yung nyog na hindi naman siya buko, lagpas na sa pagkabuko, pero hindi nyog. Meron malambot pa rin, may bahagyang matigas. Yun ay tinatanggal yun ng nanay ko, ini-square-square. Malambot pa siya, kasi pero hindi pa siya nyog. Lagpas na sa pagkabuko, may kakapala ng konti. Sasabawan yun. Tapos, sa probinsya namin, lalagyan ng tanglad. Ilang ulam namin. Tapos, ang kanin, sasamahan ng mga biniyak-biyak na kamote. Sinasama para dumami yung kanin. May isang instance, hindi ko makalimutan. Binigyan kami ng nanay ko ng lugaw. 5 kami magkakapatid.
lugaw. Kasi yung tatay namin pupunta sa kabilang baryo, magkokopra. Ngayon walang naiwan sa aming pondo. Talagang sobrang hirap ng buhay. Kaming lahat, binigyan kami ng, alam niyo yung bigas na dinamihan yung sabaw para maging lugaw, para na magkasa, pero kulang yung bigas, ang marami sabaw, na hindi kaya ng kutsara, kailangan straw. Hindi ubra yung kutsara kasi wala tubig eh. Kailangan straw. Sobrang hirap. So, pinagkasa lang, 5 kayo ng kapatid, ako yung putso, yung dito ko, yung ditsi ko, ate ko, tsaka yung kuya ko. Alam niyo, kinain ng nanay ko that time? Pinuntahan ako nanay ko sa kwarto eh. Ang kinain niya, sinubo lang niya yung panutsa. Alam niyo yung panutsa? Yung parang rock sugar. Yun ang sinubo niya. Pag subo niya, sabay patak ng luha. Sobrang hirap dinanas namin. Kasi tatay ko nga, maghahanap buhay para magkaroon ng pera sa bahay. Doon yung isang kaya ko ito pinukwento, hindi alam ng iba yun. Yung sakripisyo ng magulang, lalo-lalo na ng tatay. Pipikit yan, kailangan niya lumayo para kayo mabuhay. Pipikit yan kahit nasasaktan, kahit may lagnat, kahit masakit ang katawan babang para sa kanyang pamilya. Dito yung pangatlo, alam nyo, kaya ko ito pinakita, yung batang ito na pasaway, lumayo eh. Nung siya'y lumayo, dala-dala niya yung binana niya na sabihin natin na naparti niya doon sa paghahati ng kanilang lupa. Sabi dito ng Bible, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Period. So he divided his property between them. Hindi nga ito siya sabi ko. May mga discussion na naganap dyan. Hanggang sa nung alam na ng lahat na itong anak niya aalis, marami nagalit kasi nga younger brother siya. Dapat ang magre-request niyan, yung nakatatanda. Pangalawa, hindi dapat yan i-request kasi yung tatay mo ay buhay pa. Pwede mo i-request yan kung yan, halimbawa ay naghihingalo na, o kaya sabihin natin na may sakit, pwede yun. Pero kanya buhay pa, yun ay malaking insulto. Kaya ito po ay hindi tanggap ng community. So in other words, galit ang community sa kanyang anak. Sumunod, for this son of mine, kaya ito, nung bumalik na yung anak, sabi niya, be quick, bigyan niyo siya ng kanyang panyapak, isuot yung robe, at isuot yung kanyang singsing. Ipinalik yung dignidad ng kanyang anak, na siya ay anak. Kasi sabi niya, for this son of mine, kasi itong anak kong ito, kinonsider na siyang dead. Wala na. Wala ka na sa community, nilabastangan mo magulang mo, you're now an outcast. Kaya babalik ka. Papatayin ka rin. Kaya nga naprotektahan ng ama, kaya hindi nangyari. So, for this son of mine was dead, and is alive again, kasi nakabalik siya. He was lost, and is found. So, they began to celebrate. Ito na yung sila ay nag-celebrate na. At ano yung pangatlo dito? Tingnan nyo, nung bumalik itong anak na ito na sinalubong ng kanyang tatay, niyakap niya. Ano man ang mangyari, hindi ako papayag na mapatay ka nila. Nandoon yung kanyang pagdamay. Your father will always be there. Ang yung mga katropa, hanggat may pakinabang yan sa'yo, hindi kanya bibitawan. Mga kaibigan mo, hanggat meron niyang mapapakinabang sa'yo, hindi yan bibitaw. Sino mananatili sa'yo? Pamilya mo. Ang nanay mo lalo, ang tatay mo lalo, hindi kanya iiwanan. Iwanan ka pa ng mga kaibigan mo, pero kailanman hindi ka iwanan ng tatay mo at ng nanay mo. Palapakan naman natin si Lord. Kaya siya humabol. Hinabol niya talaga. Bago ka mabato, likod ko muna, bago ka tamaan. Ako na muna, bago ka. Nakahandang tumamay. His father was ready. His father was prepared to die for his son. At pinakita naman talaga yon sa atin ng ating mga magulang. Ano-ano mga tinitiis yan? Hindi mo nga mamasahe yung tatay mo eh. Anak, alam mo, masakit yung likod ko kasi nagpana ako eh. O kaya nagpuntun ako eh. Na gusto mo, masahin kita? Offer ka man lang ng ganong servisyo. Kahit man lang kape, wala eh. Pagod yung tatay mo, anak, nakiabot mo, mamaya! Tapang mo pa. Ang yabang mo pa. Alam mo, masakit ito sa mga anak naman na nakapag-aral na, natrabaho na. Minsan yung area niya, grabe. Dahil sila na yung gumagastos sa'yo, hindi na kaya ni Papa, hindi na kaya ni Mama. Ang liit naman ang tingin niya sa magulang niya ngayon. Pero masakit. Hindi niya alam na kung hindi dahil sa kanyang mga magulang, wala sila sa mundong ito.
Yung sinasabi ng mga magulang na, iginapang ko ang inyong pag-aaral, totoo yun. Lahat dadanasin, grabe. Na ang nanay ko noon tumanggap ng labada. Hindi ko makalimutan yun. Tumanggap ng labada ang nanay ko. Kaya alam sa mga kamag-anak lang namin, doon sa compound. Diyan ba ako ika? So, gusto niyo sa akin na kayo magpalaba. Kasi meron yung bayad na magagamit para sa aming pamilya. Ilan sa mga tatay ang gumagawa ng ano? Yung iba, para sa pamilya, kahit mukhang nakakahiya, para sa mga anak, gagawin niyang mga lakad. Kahit ano pa yung pagpadating sa pamilya. Willing siyang ibigay lahat. Ito nga buhay niya. Oh. Hindi ba nung mapatay nila ako? Mabuhay ka lang, anak. Meron isang refugee camp sa Vietnam. Isang refugee camp sa Vietnam na ang mga nakatira doon sa refugee camp na yun ay magkahalong mga hindi Kristiyano at mga Kristiyano. Ngayon, nagpasya sila ngayon na tumakas. So, nung tumakas sila, merong mag-ama na mga Kristiyano, pero kasama silang nasa loob na kulungan. So, yung tatay na ito, at saka yung anak niya na nakulong, at iba pang mga nakakulong, nagtakbuhan. Wala silang tatakbuhan kundi rice fields. Yung mga palay na dapat ang anihin, siyempre tuyo na yun. So, nung hinahanap sila, nasa na may mga nahuli. Pero siya, ayaw niyang mamatay yung kanyang anak. Liit pa ng anak niya. Alam niyo, ginawa ng mga Vietnamese, ng mga yung Vietcong kung tawagin, sinulog nila yung buong palayan. Hindi nila nakita yung tatay. Hinanap nila ng hinanap. Yung mag-ama, nakita nila yung tatay, nakadapa. Tapos nung inangat nila yung katawan nung tatay, may butas pa ng hinukay yung tatay. Dinagala ng katawan niya yung kanyang anak para wag mamatay. Sobrang sakripisyo ng tatay, hindi niyo lang alam. Emotional torment. Yung mga pag-reject niyo sa mga malilit na request ng tatay mo, sumusunod ng puso yun. Nagpakiabot na ako nung gabi ko dyan, meron lang ginagawa. Mamaya na po, kala niyo gano'n ang kadali. Sakit siya sa tatay. O alam mo lang, simpleng bagay lang sa'yo, pero napakahanda nito na. Pero ngayon po kayo may mga edad na, lalo na Kristiyano kayo. Matuto kayo magpahalaga sa damdamin ng inyong ama. Ang karamihan ng mga tatay hindi showy. So, show them. Karamihan ng tatay hindi nagsasalita. Naku, hirap na hirap may kalooban, bigat na bigat na. Hindi mo magsasalita yan kasi ayaw niya kayo nakita na bibigatan. Pero hindi niyo alam, hirap na sila. Makikita niyo na lang, hindi yan masyadong talkies. Pero pakikita niya sa gawa. Anong kailangan na pwede niya i-provide, anong kailangan na dapat gawin. Tandang-tanda niya yun. Tandang-tanda niya yun. Kaya dito, may pagdamay lagi si tatay. Pag tinatanong kayo, anak, sino yung naghatid sa iyo sa ano? Papa, lagi na nakakontra. Tinatanong lang, sino naghatid? Mahal ka rin papa mo. Ayaw niya kayo mapahamak. Kaya pag napahamak na kayo, katulad ng isang karanasan niya, he realized, he came to his senses na, grabe, inabot ko itong magpaumpa sa pag-aalaga, magpapakain ng mga baboy, samantala yung alipin ng aking ama ay sagana, ay babalik na lang ako. You will experience a lot of discomfort pag lumayo ka sa magulang mo, lalong-lalo na pag walang pagpapala ng magulang mo. Lalong-lalo na ang ginagawa mo ay ayaw ng magulang mo, you cannot be blessed. You will never be blessed. Sapagkat napakahalaga ng pagpapala ng mga magulang. Kaya nga, karamihan ng mga mag-asawa, lumalapit sa magulang bago sila magpakasal, kasi they want the blessing of the parents. Iba kasi kapag suportado ka ng magulang mo sa iyong ginagawa. So dito, balikan ko lang ulit ito. Ito ay nagpapakita ng pagdamay at gusto kong isipin dito, kung may problema ka man, huwag kang matakot magkwento sa tatay mo. Hindi na tawag na girls talk, sa kay mama lang, minsan mas naiintindihan din ni tatay. Men's talk, sabihin mo kay mama lang, o kay papa lang, hindi siya naiintindihan naman ni nanay kasi nanay mo yan. Ang sinasabi ko lang, please talk to your dad. Alam niyo ba, sa bahay, ang akala lang natin kay nanay tagaluto. Hindi. Minsan akala din natin sa bahay, si tatay taga-provide lang. Hindi. They are humans. They are people God gave to you to complete the family. At kailangan manatili niya sa loob na inyong pagmamahalan. Mag-usap kayo, lalo-lalo na kung si daddy mo, hindi mo kinakausap.
Tapos kumakain ka sa loob ng bahay nyo. Ang kapal mo. Hindi mo kinakausap yung tatay mo, tapos mo kumakain sa loob ng bahay. Hindi ka namamansin. Oo naman. Alam nyo, whether we like it or not, your dad is your best dad. Palapakan natin siya. So, ulitin mo kayo ha? Ano yung title natin sa message na ito? Ano yung title? Pasensya ni Papa. Okay, sa pasensya ni Papa, ano yung una? Merong ano nangyari? May pag-antay na naganap. Number 2, may pagbantay. Ayaw kanya na mapahamak. At number 3, may pagdamay. Alam nyo, hindi ka iiwan ng tatay mo na talagang nagmamahal sa'yo, lalo-lalo kapag pinakikita mo you care for your dad. Punta natin ang conclusion ng mensahe ito. Ang conclusion ng mensahe ito, ito na sinabi ng huli. Whether you like it or not, your dad is your best dad. Don't compare your dad to other dads. Huwag mo ikumpara yung tatay mo sa ibang katatayan. Buti pa yung tatay niya. Pwede ba? Walang kumparahan. Kaya yan ang tatay mo kasi alam ni Lord yan ang best na tatay para sa'yo. Huwag mo ikumpara, buti pa yung tatay ni ano, ganito. Buti pa yung tatay. Ngayon hindi mo na naintindihan yan. Whether you like it or not, your dad is your best dad. Kahit paano sabihin mo, kahit magagalit kayo, nalala ko nga yung sabi ni Kuya Lando sa post sa mga lahat ng tatay, responsable man o irresponsable. Sabi niya, kayo pa rin ang mga tatay ng mga anak niyo. See, that's true. Ha? So dito gusto na sabihin na, don't compare your dad to others. Your dad is your best dad. Marami hindi kayo in good terms. Pero tandaan niyo, sabi ng Bible, children, obey your parents. Children, honor your parents. Amen? Palakpakan natin ito.